bago yung reaksyon ng media, unahin natin yung reaksyon ng kapwa niya kongresista. Reaksyon sa House mismo. So, ang tanong kasi doon, reaksyon doon sa naging kasi naman gabing-gabi na nag-post itong si Congressman Richard Gomez napuyat tuloy ang mga kawani ng media Puntahan muna natin yung morning after nagkaroon po ng press con doon sa Congress. At napag-usapan yung ethics committee. Yung parang pagdidisiplina sa kapwa miyembro, di ba? So ito po ang naging reaksyon ni Congressman Puno doon sa mga naging post nga po ni Congressman Goma. Pakinggan natin. Absolutely. I encourage you to bring it before the Ethics Committee here. Hindi naman pwede mga ganun. No, I mean, you are asked to explain something. You're a legislator. You explain. No? Kaya tayo naging legislator dahil tingin ng tao marunong tayo magpaliwanag. Tapos yung ganyan na personal na napakalinaw na kailangan may paliwanag, hindi niya gagawin. And then if you compound the issue by insulting people, no, hindi maganda talaga yun. No, I think, the Ethics Committee should brought into that. I'm very disappointed to hear these things, no? At malungkot na nangyayari yung mga ganyan. Legislators, congressmen, senators, we are elected in... Hindi lang daw kasi pagiging kongresista porket nakabarong. Meron na yung punto niya. Pero, Congressman Puno po yun. Yes. Okay. So, alam ko na kayong dalawa naapektuhan sa mga pagkaguluhan naming mga editors kagabi dahil dito sa issue na ito. No? Parang a little look back na baka kasi tulog din yung mga ibang STRs nila alam ito. No? So, si Congressman Richard Gomez po ay laman po ng mga balita 2 days na actually o ilang days na before kahapon po. Dahil nga po doon sa naging pagkasira ng isang flood control project sa isang distrito. Sa Leyte. O isang city sa distrito niya. Tapos, so syempre, dahil media tayo, kukunin natin yung side nung yung nagreklamo nung mayor nung lugar. Pero syempre, dahil fair nga tayo at kailangan natin kunin all sides all the time, kinukuha rin natin siya. So, hindi lang kami nag-iisa, halos lahat po ng mga kumpanya ng media ay ginawa yun kahapon. Kasi ang sabi ay project daw ito na insertion from Congress, hindi daw... Congressional project siya na sa Matag-Ob Leyte. Yes. So, bigla po nag-post kagabi po or kahapon si Congressman Richard Gomez or Richard Goma at sinabi po niya na Chiki, hindi ko mabasa ng maigi. Yeah, kita ko siya. Sabi niya, Goma, mahal din itong media spin na ginagawa nila against me. Look at the similarities of the different SOCMEDs and agencies asking questions. Alam na alam mong merong nagkukumpas. Alam na alam mong ginastusan. Ayos gastos pa more, mga ungas. Okay. So, yan po. So, nagkaroon na po ng reaction dyan. Kahit di na tayo magsalita. Actually, yung NUJP na yung nagsalita. For the industry po. National Union Journalists of the Philippines. At pakita po natin ang statement. At sinasabi nga po doon na yun daw pong media spin na sinasabi po ni Representative Goma ay parang mali na hindi dapat tas yung mga similarities po doon sa mga question ay dahil lang sa talagang yun yung issue na kailangan tanungin sa kanya. Hindi naman dahil may mali sa yun, kundi kailangan sa kanya itanong yun. Okay? Tapos kinondena din ng NUJP yung paglalagay ng mga numero at pangalan ng mga namin. Guest coordinator. Guest coordinators hindi naka-blur. Namin. Hindi po naka-blur. So parang meron pong paglabag doon sa privacy po nung aming mga tauhan or nung aming mga staff po dito dahil hindi lang dito, pati sa ibang news organizations kasi magkakaiba yung nag-invite sa kanya. Kawawa naman, ginagawa lang yung trabaho, kukunin lang yung side ni Kong Goma. So yun po So ang update po dyan ay ang naging decision kasi namin is not to message Congressman Goma anymore. Personally, yun, saka naniniwala naman yung mga
co-editors ko dyan na wag na i-message, go around na. Siguro staff niya na yung kausapin para hindi na magkaroon ng exchange of messages. So, diretso na doon sa staff na para sabihin na open pa rin po ang aming mga tanggapan kung gusto magsalita po ni Congressman Goma. Sumagot po siya kay Cheryl Cosim at naghihintay lang po siya ng tamang timing daw. So, kakausapin naman din po. Okay. Pero before po niyan, hindi po nasama doon sa screenshot. Pero yung mga na-screenshot kasi parang hindi siya sumagot eh. No? Pero sa atin po dito sa STL, sumagot po si aside from kay Cheryl Cosim, sumagot din po siya dito sa STL. At yun nga po ang sinasabi niya, parang ayaw na muna niya magsalita. Tama ba ako nakikita ko, Chiki? Oo, ang sagot niya po sa atin, watch the video and commentary to know the truth. I don't need to talk. No need to talk daw. So, tinanggap po namin, yesterday po yan alam kasi namin na mag-guest po namin kahapon yung mayor. Yes. So, parang Para kasi, balanse. Para balanse, kaya kinukuha namin. At yan ang naging tugon niya. At sinunod po namin yan. Kung ano po yung laman nung video na yan, at yung mensahe at reaction mismo ni Congressman Goma, yun po yung aming kinote kahapon bilang sagot dun sa mayor. Okay? So, after nga po nung interview kay Mayor Takoy ay nasabi namin yung mga pahayag naman or damdamin ni Congressman Goma. Okay? Pero kasi ang punto lang dito, lalo na kapag official ka ng gobyerno, hindi mo pwedeng gawing excuse na media spin yung pag-iimbita sa'yo para magpaliwanag ng side mo. Kasi ang mga miyembro naman ng media na nag-message kay Congressman Goma, mawalang galang na po, ginagawa lang naman yung trabaho para hindi masabing bias. Kasi kailangan nga po balanse yung pagkuha ng impormasyon dahil nakapanayam si Mayor Takoy para ipaliwanag yung kanyang side. Syempre, kailangan makuha rin naman ang paliwanag ni Congressman Goma kasi ayaw naman nating maging unfair sa kanya. Binigyan natin ng airtime si Mayor. Dapat meron ding equal airtime sa kanya para makita natin yung all sides of the story at magkaroon tayo ng matalinong public opinion. Hindi iisang side lang yung naririnig natin. That's not media spin. Yun po ay pagbibigay ng patas na pagkakataon sa bawat kampo na magpaliwanag ng kanilang side. Tsaka malinaw dun sa messages, yung sa mga request na mag-interview sa kanya, wala akong nakikitang spin kasi hinihingi lang naman, pwede po ba kayong interview about sa issue na ito? Ganun kasimple. Ganun kasimple. Kasi naging EP din ako sa kabila, di ba? Kaya alam ko na that's the right format eh. Yes. Sa pag-iimbita ng guest. So, hindi lang yung, kakausapin po kayo ni Cheryl Cosim, kakausapin kayo ng STL Trio. Hindi. Kailangan mo sabihin doon kung ano na yung topic. Not the question, the topic. Natural, kung yun yung topic kahapon talaga na mainit, yun yung ilalagay ng mga guest coordinator. Pero hindi po yun parang may mali siya na pare-pareho sila ng pakay ng bayad. Hindi. Parang pressured si Kong Goma. Kasi pag inisip mo, natural, kahit po magkakaiba ng news organization yung mga nag-text sa kanila at hindi sila nag-uusap, naturalmente, magkakahawig yung topic dahil yun naman talaga yung mainit na topic. Very simple talaga yung request. Mukhang nasistress si Kong Goma. Hindi, pero nga siya. Sinabi niya kay Cheryl Cosim kanina na give him time. But still, welcome si Congressman Gomez dito. Kasi binigyan namin ng oras yung isa. So, we'll give you that airtime also.